sa masaganang Pinas. At nagbabalik po ang Masaganang Pinas. Ayan, talagang perfect harmony tayo. Admin Larry, appear tayo dyan. Yes. At syempre halos dalawampung bagyo ang bumibisita sa Pilipinas taon-taon, ano, Admin Larry, na madalas ay nagdudulot ng pagkasira ng pananim ng ating mga magsasaka. Pero Admin Larry, isang Malolos, Bulacan, isang agripreneur ang panatag ang loob sa kabila ng mga pagsubok na posibleng abutin ng kanyang mga pananim. Protektado daw kasi siya dahil sa may crop insurance mula sa pamahalaan, di ba? Wow. Yes. Merong crop insurance. Correct. Kung ang tao at ang mga sasakyan gamit ay ini-insure, diba? dapat pati crops din. Ayan. Mas risky pa nga yung crops, di ba? Correct, Admin Larry. So alamin natin ang kwento po nitong agripreneur na ito dito lamang sa Alagang DA. Alagang DA. Sa bawat butil ng bigas na ating kinakain, may kwento ng hirap at sakripisyo. Ito ang realidad ng mga agripreneur. Sa kabila ng mga hamon sa pagsasaka, patuloy silang lumalaban. Hindi lamang para sa kanilang kabuhayan, kundi upang matiyak na ang bawat pamilyang Pilipino ay may pagkain maihahain sa hapag. Ako po pala si Pangulong Maxima Valentino ng Malolos. Ang pinagkaabalahan po namin yun sa bukid. Ayun pong agribusiness namin, nung namatay yung father ko, ako na po yung namahala. Yung sa pagsasaka po, nung ang father ko nagsasaka dito, malaki pong tulong sa amin kasi nung nag-aaral kami, iyan din ang kumukuha ng pansuporta sa amin, sa pagkain. Kami pong magkakapatid ay 7. 2 lalaki, 5 babae. Ako po, ang role ko po dito, yung pagputinanim ito hanggang sa pag-aani, hanggang sa yung mga may sakit yung palay. Bibili po kami ng pang-spray o kung kailangan sabugan ng pataba, kung ano pangangailangan ng palay. Pagka po bumagyo, nabuwal ang palay, mura pa palay. Yun po iniisip namin kung saan kami paano kami makakabalikwas sa gastos na pangbukid uli sa susunod na taniman. Malaki din po na sa amin pagka ganyang bumabagyo kasi po mahina ang ani pagka ganyang may kalamidad. Naalaman po namin yung sa munisipyo, yung ng crop insurance, sila po nag-repair sa amin. Na para po yung mga magsasakang na damage nung bumabagyo, umpisa po nga niyan, mag-a-apply kami sa crop insurance, may bababa na technician. Tapos po, pangalawa, may po magbibisita sa PCIC. Tapos po sa abiso ng pinsala, binibisita rin po niya yung mga bukid na apektado. At kinukunan po kasi ng picture kung may nasiraan, ganun, binibisita rin po nila. Conforme po sa damage ng palay, kung sa ani, kung medyo po maganda-ganda inani mo, merong 5,000. Pero po, pagka po konti lang, mga 10,000 plus. Ito pong crop insurance na nakukuha namin, malaki din po na itutulong nito. Diyan po namin ginagamit yung mga nasira, yung mga gastos na halimbawa na utang po namin yun, may babalikwas namin. Papasalamat din po kami sa ng gobyerno na tulong sa mga magsasaka na para po yung puhunan namin pag po kami na ng kalamidad na ibabalik. Natutuwa po kami at nasisiyan din po kami sa aming pagtatanim. At meron po kami na natutulungan yung mga kapwa namin Pilipino at mga magsasaka. Kaya po kami nagdalakas loob na kahit po mahina ang ani, nakakatulong pa rin po kami sa kapwa naming mga mamamayan na para makano ng bigas.
yan po ang ating alagang DA at kaugnay po ng usapin na tungkol po dyan sa crop insurance. Ayan, Admin Larry, nabanggit mo na kung ang ibang mga bagay nga ay ini-insure. O, di ba? Bakit hindi pa yung mga crops natin, yung na ani? talagang subject sa lahat ng elemento. Kalamidad at napakaraming risk. At syempre pagka yun nga ay tinamaan ng sakuna ay talagang hirap ang ating mga magsasaka. Kawawa, diba? actually. Yes. Biglang iyong ma-wash out ang iyong palayan o yung taniman. Nako, kawawa talaga. Correct yan, Admin Larry. So, makakasama po natin ang ating panauhin ngayong umaga sa ating programang Masaganang Pinas, si Miss Melba Manalo, ang Vice President ng Philippine Crop Insurance Corporation, para talakayin ang kanilang mga programa. Good morning po, Ma'am Melba. Good morning. Good morning, Ma'am Karen. Good morning po, Sir Larry. Good morning. At sa ating mga nakikinig at nagsumusubaybay sa ating programa, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po. Well, bago ang lahat, Karen. Baka makalimutan natin na Happy Mother's Day kay VP Melba, no? At Tantararan. syempre, meron tayong konting regalo sa kanya, no? Sige, Katunying's cookie jar. No? Eto Ayan, po, iabot na. Happy Mother's Day, VP Wow, ang sweet naman ni Admin Larry. Maraming salamat po at sa Masaganang Pinas, maraming salamat at nais ko rin pong bumati sa mga nanay, ima, inang, mami, na mga magsasaka natin at mga nakikinig kasalukuyan at nanonood sa ating programa. Ayan, thank you Ma'am Melba. Happy Mother's Day sa'yo. Marami rin tayong mga magsasaka ngayon ay mga ina. Ayan, mga kababaihan. So siguro po, unahin po muna natin, pakilala po muna natin Ma'am Melba. Ano po ba itong Philippine Crop Insurance Corporation? At ano po ba ang inyong role, kumbaga, lalong-lalo na po pagdating sa usapin po ng pagsasaka? At pangingisda na rin. Kasama na po. Kasama po sila. Lahatan na. Lahatan na Oo. tungkol sa agrikultura. Oo. Yes. So, kami po ay isang government-owned and controlled corporation Opo. na naka-attach sa Department of Agriculture. Ang amin pong mandato ay magbigay ng proteksyon sa pamamagitan ng siguro sa mga ating mga maliliit na magsasaka at mga mangingisda sa panahong ang kanilang mga agricultural investments ay sinalanta ng nabanggit na nga po ninyo kanina ng bagyo, ng mga natural na kalamidad, even po yung pest infestation at saka mga diseases. Oh, okay. Lahat ng pwedeng makasira sa pananim. Yes. Correct. At sa Oo. pangisda at pag-ayupan, I think magandang tanungin natin sa kanila, no? Kay VP Melba, ano-ano ba yung mga produkto po ba ninyo? Kami po ay mayroong tinatawag namin sa amin na 7 programa o 7 produkto. Una po yung rice crop insurance. Ito po ay proteksyon sa ating mga magsasaka na nagtatanim ng rice o ng palay. Meron kaming corn insurance. Ito po naman ay proteksyon para sa mga nagtatanim ng mais. Yung ikatlo po natin, yung tinatawag naming high value crop insurance. Ito po yung kung hindi siya palay, hindi siya mais, at considered po namin sa aming programa na ito ay high value crops. And even trees, kasama po natin yan. Yung Puno? yung mga puno. Fruit trees to. Fruit-bearing trees. Fruit-bearing trees po, even mangrove, kasama po natin yan. Wow. Wow, ngayon ko Then- lang nalaman yun, mangrove ba? Okay, Susunod na po sa atin, yung mangrove. Actually, nasa pag-aaral po natin ngayon yan. At ganun din po, meron kaming fisheries insurance. Meron kaming livestock insurance. Meron din po kaming non-crop agricultural assets, yung lahat pong pag-aari na ginagamit sa pagsasaka at Maganda pangingisda. yan, Katulad ng mga bangka ay amin pong sinisiguro yan. At meron din po kami, siyempre po, aming pinoproteksyonan ang investment ng ating mga magsasaka. Pinoproteksyonan din natin ang kanilang mga buhay, katulad po ng tinatawag naming credit and life term insurance. Ito po yung ikapito naming programa. Uy, maganda yun Pati pala, meron din pala kayo nun, hindi ko alam meron din palang term life insurance. Magkano naman po ang premium niyan para alam ng ating mga Tatlong uri kamagsasaka? po ito. We have 3 kinds. Yung isa po ay accident
insurance. Kasi alam naman po natin na prone ang ating mga magsasaka sa katulad nung nasuso o nadapa o na kagat ng ahas. Yon, accident insurance po yon. Opo. Ang prima po nito ay 50 pesos. Wow. Per 50 pesos lang po? yes. Per Person. per person. Hindi, per ano po siya? Per injury? Po, 100,000 50 pesos. 100,000 and 50 pesos. Ah. Alam mo, 50 pesos. 50 pesos po, 5 per 1,000 siya. So 50 pesos, 5 pesos per 1,000. Okay. So, Okay. So, hindi lang po pala yung, kasi nabanggit nyo, investment yung mga crops, ano? So, dapat ini-invest. Pero, syempre, pati rin po pala ang welfare Yes. nung nagtatanim, Yes. nag-aalaga, yung tumatao po sa mga, Yes. ano po, sa sakahan, sa Nagtatrabaho sa sakahan, no? palaisdaan. Pati po ba yung, kunyari, nag-ooperate po ng mga makinarya sa Yes. farms? Kasama rin po, Ma'am Melba? Opo, ang ano po natin dyan, agricultural stakeholders. So, ibig pong sabihin, yung mga, ang tawag po namin ng iba na, yung mga barok, ang tawag nila, yung farm laborer. Sa farm laborer po natin, kasama. Tapos po yung mga nagtatricycle, halimbawa na yung transportation ng ating mga magsasaka from sa kanilang bukid, idadala sa sa merkado or anumang klaseng let's say high value crop na idadala sa merkado. Ito po ay yung mga nagta-tricycle, kasama po yan. Isinasama po natin yan. Even po yung mga bantay dagat natin, actually nakasiguro po sa amin ang mga bantay dagat, yung mga ganyan isinasama po natin. Yung mga nagtitinda ng tahong sa palengke, yung mga nagtitinda ng mga isda, kasama din po yan. Even yung ating, katulad po nila Sir Larry, pwede po kasi kapartner po natin yan sa DA. So lahat po ng mga natin, agricultural stakeholders na kasama, pwede po natin silang isama dito sa ating welfare insurance or credit and life term insurance namin. Kumuha ka na. Tanong mo na yung requirements. Oo nga, ano nga ba requirements ito? Kasi ngayon ko lang narinig at I'm sure Pwede yung ka mga, pala, admin. mga kamagsasaka natin interesado dito sa mahal po ng pag na-hospital ka o Yes. nasugatan ka, di po ba? Yes. I mean, magkano mo bang pondo dito para Actually po ito binibigay ng ay gobyerno? yun nga nabanggit ko 5 pesos for every 1,000 kanina. So ito po ay naman halimbawa ang pondo dito ay prima ito kasi na binabayaran ng magsasaka kasi napakamura lang naman. So ang kagandahan pa po nito, meron silang tinatawag na parang pag namatay ka, merong kasamang death ito. So, burial benefit po ang Benefits, tawag namin dito. Pagka-accident, kahit na po hindi aksidente ang pagkamatay mo, tutulungan natin yung naulilang mga naiwan ng ating mga nakasiguro na 2,000 kasi mura lang naman po ang prima, 50 pesos. Yun pong isa natin, 5,000 naman. Yung all-in ang tawag namin dito, yung AP3 namin. So, ito naman po ay 5,000. Okay. So, Admin Larry and Ma'am Melba, mag-commercial break lang tayo ng napakabilis at pag-usapan pa rin po natin ang mga programa at iba pang mga impormasyon at detalye tungkol po sa Philippine Crop Insurance Corporation. Paano po ito nakakatulong sa ating mga ka-agri po? Ang ating oras, 11:11 na po ng umaga. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Usapang Agri. Welcome back po sa Masaganang Pinas. At syempre makasama pa rin po natin ang ating NFA Administrator, si Admin Larry Lacson sa ating talakayan. Admin Larry, kasama pa rin po natin si PCIC Vice President Melba Manalo. Tama po, Tama, oo. Siguro po ay i-acknowledge na rin po natin kasi via phone naman meron tayong guest. Ayan. So welcome po muna natin, batiin natin si Mr. Mau Victorio
Hoson, Municipal Agriculturist ng San Ildefonso, Bulacan. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga po, sir. Morning po. Good morning po. Hi, Sir Mau. Good morning din po. Ayan po. So, eto, meron tayong topic ngayon, Sir Mau, ang Philippine Crop Insurance Corporation, yung pagsiguro po. Tama po, no, Ma'am Melba, yung term and Tama yun. pagsiguro. Pagsiguro. Yes, sa ating mga crops. At hindi lang po pala yon ang pwede nating isiguro o i-insure. So, tanong lang po natin siguro, unahin ko lang po kay Sir Mau. Diyan po sa inyo bilang isang municipal agriculturist, ano po ang kahalagahan na nakikita nyo po sa pag-i-insure o pagsiguro po sa ating mga pananim? Hello po. Good morning po once again sa iyo pong lahat ngayon dyan at sa ating mga listeners. So, napakahalaga po ng role ng PCIC sa mga magsasaka po. Sapagkat yung kalamidad na tamaan po yung ating mga magsasaka, meron pa rin po silang inaasahan na pambalik o kapital na magagamit ng sasaka. Hindi lamang po yun, ganun din po sa mga alaga nilang hayop. So talagang yung mga farmer po natin dito sa San Ildefonso ay masayang-masaya kasi nandiyan ang PCIC na nakakatulong sa kanila. Yun. Oo, Karen, meron lang akong follow-up kay Mau Victoriano. Opo. Victorio pala, sorry, Victorio Hoson, no? Balita namin na Mau Victorio, marami po ang, kumbaga, yung tumatangkilik ng crop insurance dyan sa inyong bayan. Bigyan nyo nga po kami ng konting datos, mga lahat po ba na magsasaka dyan ay mulat na mulat sa kainaman po ng crop insurance? Actually po, talagang tinatangkilik po ng mga farmers natin ang PCIC. Sa katunayan, po yung mga nagdaang cropping season ay nasa 90 to 95% po. 95%? Mga farmers po natin ang naka-insurance. Pero ngayon po kasi dati sa datos po namin at ng PCIC, nasa 20% pa lamang po yung naka-insured sapagkat po konti pa lamang po yung nagtatanim. Kapasok pa lamang po ang cropping season ngayong last week ng May until June, July, and August. Okay. So, dito po, dagsana po yung ating mga farmer na mag-a-apply po ng crop insurance. Hindi lamang po yun, ang pamahalang lokal po, ang local government po ng San Ildefonso, ay naglalaan po ng posto para po sa mga farmer na maisiguro din po yung kanilang buhay. So, binibigyan po natin ng libreng insurance sa mga farmer na may edad influence sa pataas. Ito naman ay bahagi ko ng programa ng aming office ng LGU. Then sa ganun ay makatulong din tayo sa mga magsasaka natin na hindi lang yung crop nila yung nai-insured, kung hindi yung buhay din nila. Oo, napakaganda nun. Pero ano po ba ito? Sa crop, sa PCIC din po ba ninyo ito kinukuha or may iba po kayong provider ng life insurance? Bali, katay update po namin dito. Ito yung pinapaliwanag ko kanina. Yes. Okay. So, Sir Mau, pwede ko rin po ba malaman na aside from, syempre, meron na po kayong, kumbaga, direkta po, na interaksyon sa ating mga magsasaka. Ano po pong ginagawa ng munisipyo para mahikayat po naman yung mga iba na medyo alanganin, pinag-iisipan, o hindi po sila masyado pang tiwala, ayan, o kailangan kumbinsihin. Ano po ba ang inyong ginagawa dyan sa munisipyo? Sa tiwala ang farmers sa PCIC. More on, siguro kulang lang ang information dissemination na meron palang PCIC na nandyan na tumutulong sa atin, sa ating mga magsasaka during calamity. So kami, in our part, so nagkakaroon kami ng information dissemination during meetings sa mga farmers. Sinasabi natin na kailangan kung ano importansya ng PCIC, kung bakit kailangan siguro yung mga pananim, mga hayop, even yung buhay nila sa PCIC. Ayun. Siyempre, itanong din natin, paano po ba natin
sabihin natin, makakapacitate, kumbaga, na-empower, pinalalakas ang loob, binibigyan ng confidence po yung ating mga magsasaka pagdating po sa agri-sector. Lalong-lalo na po, napag-usapan kasi namin kanina ni Admin Larry na ang pagsasaka, ang dami po mga factors na maaaring makaapekto dyan, sa mga inyong ani ng ating mga magsasaka dyan. May mga sakuna, bagyo, peste, at syempre pag hindi natin masabi, nagkasakit yung magsasaka din, di ba? Meron Anak ding nila. man-made calamities. Meron actually, din po. Opo. So, paano po natin tinutulungan ang ating agri-sector, lalo na po sa municipal level, Sir Mau? So, kagaya nga po ng sabi ko kanina, during sa pagbaba po namin sa Barabarangay, sa pagkatanggap po ng mga meeting, so nababanggit po natin yung kahalagahan ng PCI. Alam mo sa mga farmer, nasiwala sila kung natutuli. Kung nakikita nila na nakakakuha sila sa PCIC, nakakakuha sila ng cheque. So, naiingayan sila na ipasiguro yung mga crop, yung kanilang mga livestock, yung mga hayop nila. So with that, talagang hindi mahirap itayatin yung mga farmer na nagpa-insure o magpasiguro sa PCIC kasi nakikita nila na may nakukuha, katuwang, kumbaga pag dumating ang kalamidad after ilang weeks, iparating na yung cheque na pwede nilang maging initial capital ulit. Siguro, habol ko lang, Admin Larry, kay Sir Mau. Ano po ba ang mga usual naman po ng mga katanungan ng ating mga magsasaka, mga mangingisda, ayun, pero agriculturist po kasi kayo sa San Ildefonso. So siguro, mga magsasaka po muna, yung mga nagtatanim po sa mga palayan. Ano po yung usually na inilalapit po nilang mga katanungan sa inyo tungkol po sa crop insurance? Na nag-deny sila sa PCIC. So siguro po yung proper timing ng pag-a-apply or pag-aabiso ng pinsala nila. Kasi minsan po late na po nakakapag-abiso ang mga partner po natin. So siguro po sa sobrang kapitya, nakakalitaan. Kaya po yun yung lagi nilang tinatanong bakit po sila na-deny sa PCIC. So tayo naman, tinutulungan din po natin sila, laging pinapaalalahanan na after po ng kalamidad ay mag-abiso na po, kumbaga abiso pinsala, para po sa ganun ay hindi po sila mabigay. So yun lang naman po yung mga katanungan na lagi po nilang binabanggit. Pagdating naman po, Sir Mau, sa mga sa mga requirements, hindi naman po sila nahihirapan. Opo. Kumbaga pagdating po sa requirements, katuwang po sa PCIC, Office of Municipal Agriculturist, sa pagbababa sa mga farmers, sa pag-insure sa mga farmers. Hindi naman sila nahihirapan. Kasi nandito po kami, nakaagabay po lagi para sa kanila. Buti na lang dyan si Sir Mau. Admin Larry. Admin Larry, meron po kayong tanong kay Sir Mau? Wala na. Siguro kay Mau Victorio, no? Maraming salamat po. At kayo pala ay katuwang ng Department of Agriculture sa paghikayat, no, sa ating mga magsasaka na tangkilikin talaga ang crop insurance. Sana ituring ito ng ating mga magsasaka na parang fertilizer na kinakailangan talagang gawin. Hindi ito parang optional, no? Yes. So maraming salamat sa inyo, Mau Victorio. Thank you, Thank you so sir. much din po sa inyo. Maraming salamat din po. Ayan po, ladies and gentlemen, ayan po si Sir Mau Victorio Hoson, ang Municipal Agriculturist ng San Ildefonso. Ayan, Bulacan. Marami tayong natutunan sa usapan natin, kasama po siya. At natutuwa tayo na nakakapanatag ng loob. Ayan po, para sa mga magsasaka at mangingisda sa tulong po ng crop insurance. Ayan. Pero dahil nga po, meron pa tayong konting-konting oras, balikan lang po natin siguro si Ma'am Melba, Admin Larry. Ano po ba yung mga mahalagang points o detalye na gusto nating malaman? Una, gusto nating tanungin kay BP Melba, quickly, no? Magkano ba ang pondong inilalaan ng ating pamahalaan ngayong taon na to para sa libreng crop insurance muna? 6.5 billion po ang inilaan. Marami. Ilan pong magsasaka ang ating
maseservisyohan po Around dito? 2.7 million po na magsasaka. Ngayon po, yung iba na mga magsasaka na hindi natin na-cover nito at gusto nilang magpa-cover nito, no? Paano po ang gagawin nila kung gusto po nilang pumunta sa inyo? Saan po sila lalapit? At saan po sila magbabayad kung sakali? Okay. So kanina po nabanggit nung ating ni Mau kanina na pwede po sa mga municipal agriculture office natin. Meron po kaming regional offices. We have 13 regional offices all over the country. Meron po kaming 55 extension offices. At meron po kaming 3 satellite office. So at meron din po tayong mga kasamahan, mga staff natin na umiikot po sa bayan-bayan upang sa ganon hikayatin natin ang ating mga mahal na mga magsasaka at mangingisda na magpasiguro po sa PCIC. Yun marami naman pala. Maraming no? branches. Hindi mahirap hanapin at Hanapin. magpasiguro, no? Tama. Oo. Ay, ngayon naman, siguro ma-share ko lang, Karen, no? Sige po, Admin Larry. Usually kasi ang problema talaga na magsasaka, and I'm glad na banggit kanina ni Mau Victorio, no? Minsan yung sa bilis, no, ng pag-claim, no? Alam mo naman, pag nasalanta ka ng bagyo at ikaw masama pa ang loob mo, gusto mo maka-claim ka agad, di Oo, ba? agad-agad. Agad-agad, para makabawi ka, para makapagtanim ka agad. Yes. Meron po ba tayong mga bagong programa o binabalak ipatupad para ma-address itong concern na ito ng ating mga magsasaka? Actually po, by this, ito pong susunod na cropping season natin, Admin Lacson, meron po kaming isang programa na ipatutupad na parang ang tawag natin dito, index or parametric insurance. Ito po ay na-approve ng board namin upang sa ganon hindi na kailangan ng magsasaka na sila ay mag-file, yung tinatawag nila kanina na sila ay nadidelay. Nagpipicture pa, no? Hindi No? hindi Kailangan naman ba na yun? po, hindi na nagpipicture. Ang nagpipicture po, yung ating mga kasamahan na yung pumupunta sa verifier. kabukiran. Opo. Pero, sa pagkakataon pong ito, hindi na magpa-file ng notice of loss. Kanina, nabanggit po ni Mau sa atin, hindi na sila magpa-file ng notice of loss. Yung ibibigay pong datos ng pag-asa sa atin kung saan dumaan yung bagyo, makikita po natin doon, then automatic po na babayaran yon yung lahat ng nandoon sa na yon na nasa lanta, babayaran po yon ng PCIC. Para po ito yung parametric insurance na PCIC ang Wow. Karen, napakaganda nun. I cannot, natutuwa ako actually, no? Napakaganda ng epekto nun. Biruin mo, wala nang gagawin ang magsasaka. Lahat ng dinaanan ng bagyo, base sa pag-asa, automatic. Oh, yes. Mababayaran. Naku, napakalaki mo. Parang revolution yan, no? It's a revolutionary, way of doing things, no? Opo. Naku, antayin po natin yan. Tsaka gusto ko rin pong idagdag na kami ay kapartner ng GCash. Oo. At saka ng Doon nyo na po ilalagay yung kanilang claim? Yes po. Aba, So, okay. tsaka po ng Palawan Express. Okay. So, pwede na po silang mag-claim. Actually, last year pa po ito. Oh, May okay. mga na tayo na sila na kumukuha. Kaya po pag nag-apply ka ngayon sa PCIC, pag ka ng application form, itatanong sa'yo, anong gusto mong mode of payment, by GCash, by para nga po lalo pang mapabilis yung serbisyo natin sa ating mga magsasaka at mga mangingisda. Dati po, ano po ba dati ang mode of payment? By check po ng Land Bank. Check. So, kukunin yung I-encash pa. At I-encash kailangan pa. nakapangalan yung account kasi dun sa claimant. Tama Opo, po, no? opo. So, kunyari, Larry Lacson. Oo. Kung si Mrs. po ang sa account niya po, wala po kayong account, medyo mahihirapan ka lang mag-open ng Oo. account. Tama po, no? Yes. So, malaking bagay po talaga. Pagka, ito na may mga payment channels Yes. na. So, Digital payment po ang natin doon. high-tech na. High-tech na nga. Pero quickly lang. Opo. Kasi yung GCash minsan, hindi naman lahat na magsasaka may GCash, no? So, I hope ma-address natin yung mga ganon, matulungan natin sila. Tinitingnan po yan. Actually, pinag-aaralan yan ng ating mga kasamahan, ng management at ng board kung paano pa po lalo nating mapabilis ang pagbabayad natin sa ating mga magsasaka. Actually po, nabanggit ni Ma'am Karen, nabanggit ko yung cheque. Ngayon, yung pong mga nangungutang ng puhunan, nanghihiram rather, ng puhunan sa Land Bank, parang automatic na kine-credit sa account nila yung payment ng PCIC. Para kaagad pong
wala ng number of days. Pag nandyan na yung bayad, i-credit. Parang may mga agreement po yung mga regional offices natin na ganun sa land bank. Para yung number of days, wala ng interest, hindi na masasayang yung number of days. Automatic na i-credit dun sa mga borrowing farmers natin sa account nila ng land bank. Ayun. May agreement po ganun. Oo. Isa rin sigurong magandang tignan nila, Karen, no? Ng PCIC. Meron tayo sa Department of Agriculture na yung Intervention Monitoring Card, kung saan nilalagay dun din yung mga assistance sa ating mga magsasaka. Baka isa rin yung pwedeng gawing daanan ng kanilang claims or yung pondo na ibibigay po ninyo sa Actually kanila. po, Admin Larry, pinag-aaralan po yan kung paano natin gagawin, kasi yun pong georeferencing, mababanggit ko lang po, quick lang, yung georeference ng DA, yung kanila mga areas, inano po yan ng PCIC para ma-georeference natin, then yung mga nakasiguro sa atin. Yun. Talagang Okay. importante ang pag-asa. Hello, pag-asa. Geo-reference eh. Oo. Sa bagay maganda yun, na maraming mga innovations na po Yes. pagdating sa mga programa. So marami pa po tayong mga abangan galing po sa, of course, sa Philippine Crop Insurance Corporation sa mga susunod pa pong mga buwan. Tama po ba, Ma'am Melba? Opo, yes, kami po ay into digitalization na. Ayun. So, Admin Larry, meron pa po ba kayong ihahabol? Or sige po, tayo ay i-wrap up na po natin ang ating usapin with Ma'am Melba. Meron po ba kayong mga paalala, mga mensahe po sa ating mga nanonood at nakikinig sa Masaganang Pinas? Opo, ako po ay parang I am encouraging yung mga magsasaka natin na una, kayo po ay magpatala sa RSPSA. Kung hindi pa po kayo nakatala doon, kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa pinakamalapit na Municipal Agricultural Office na sumasaklaw sa inyo upang kayo po ay magkaroon ng libreng siguro. At ganun pa man kung kayo po ay nasa RSBSA at kayo po ay magtatanim na, kayo po ay pumunta sa pinakamalapit na PCIC upang kayo ay mag-apply. Ang siguro po para sa lahat ng RSBSA listed farmers ay libre po. Tama. Libre Ito po talaga. ay libre doon sa 6 na programa na nabanggit ko na kanina. So ini-encourage ko po ang lahat, ang kailangan lang namin sa kanila, yung mga nakatala ay information about the planting date, ganun lamang po. Tsaka, Information, data and information. may nag-stick out lang sa akin galing kay Sir Mau na kailangan ay mai-file agad siguro yung mga mabilis. claims Yes. para hindi po nade-deny ang kanilang application. Tama po, Ma'am Melba, Opo. no? Kayo po ay, yun pa po, ang isang kung sakali naman kayo ay hindi naman po, ayaw naman po natin na tamaan ng kalamidad. Katok sa kahoy. Ini-encourage ko po na before yung 20 days, may 20 days po kami 20 days before harvest or 20 days pag tinamaan ka ng natural calamity, may 20 days ka. Huwag nyo nating hintayin yun. Mag-file na po kayo sa amin. Para sa ganon, kanina nga nabanggit yun ang mostly cost po ng inyong ng inyong pagka-deny ng inyong claim. Ini-encourage ko kayo na mag-file na kayo. Anyway, yan naman po ay ini-explain sa inyo ng mga katulong po natin, ang mga DA, LGUs natin, mga katulong po natin sila. Kayo po ay mag-file. Magpasiguro po kayo para makasigurado kayo sa panahong, lalo na po sa mga panahong ito na climate change. Ayun. Thank you, Ma'am Melba, sa iyong mga paalala at sa mga katanungan. Meron po mga social media pages po ang PCIC o di naman po kayo lumapit po sa inyong mga agriculturists, municipal agriculturists at mga local government officials. Maraming salamat po, Ma'am Melba, at mabuhay po kayo sa PCIC. Thank you, Ma'am. Thank you. At iyan po si Ma'am Melba Manalo, Vice President ng Philippine Crop Insurance Corporation. Admin Larry, ayan po ang ating oras, 11:23. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala. Halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. Presto, the best. Iba ang saya.
At syempre sa mga hindi pa po nakakaalam, mabibili na ang benteng bigas sa maraming parte ng bansa at patuloy pa itong pinalalawi. Gayan po, tuwing Sabado i-anunsyo namin dito sa ating programa kung saan eksakto nakapwesto ang bentahan ng P20 rice. Makakabili po tayo ng benteng bigas sa mga sumusunod na P20 regular operational sites. Bagong Sibol Market, Kabayani Road sa Barangay Nangka, Marikina City tuwing Huwebes hanggang Sabado. Farmers 1, Old Barangay Hall sa Barangay Tumana, Marikina City. Ito naman po ay by schedule, twice a month, every payday. Payday Yahoo! Sa Philippine Fisheries Development Authority naman po o PFDA sa Navotas Fishport Complex o NFPC North Bay Boulevard North, Navotas City. From Monday to Friday naman po tayo dyan. Sa Pasay Central Post Office, Barangay 186 sa Aurora Boulevard, Pasay City tuwing Biyernes naman. Philippine Central Mall Exchange Center, Domestic Road, Pasay City tuwing ikalawang Biyernes. Pasay City Public Market, Sarona Sari-Sari Store, Stall A-97 100 Pasay City sa mga araw ng Martes, Huwebes at Sabado. Pasig Central Post Office naman sa Caruncho Avenue, Pasig City kada Monday and Thursday. Sa PNP Eastern Police District, Armal Commercial Building sa Caruncho Avenue, Pasig City tuwing Friday. At sa Pateros Municipal Hall sa GD Borja Pateros every end of the month. Mahalaga ang inyong tulong sa pagpapalawig ng bentahan ng benteng bigas at ng iba pang abot-kayang produktong agrikultura para sa ating mga kababayan. Pagkakataon mo nang sumali sa pabayanihang ito sa pamamagitan ng pagpapagamit ng iyong permanent o semi-permanent structure para maging kadiwa o benteng bigas site. Para sa iba pang detalye, pumunta lamang po sa da.gov.ph. At dyan na po nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Samahan nyo kaming muli sa mga susunod na Sabado mula 10:30 hanggang 11:30 dito po sa DZRH. Makinig, makilahok at makiisa para sa sapat at mayabong na agrikultura. Tayong lahat sama-sama sa isang masaganang Pinas. Bye! Araw-araw ang pagkain galing sa pananim, sa bukid, sa tindahan hanggang sa habag natin. Pagkat ang pagsasaka ay bayanihan kaya natin, na kapag nagsama-sama pag-asayanihin. Tuloy-tuloy man ang alon dito sa karagatan, kapit bisig ang paglayag at di sinukuan. Pagkat ang mangisda ay tugon ng mamamayan, mula sa kahirapan aawon tayo dyan. Dahil sa programang umakay, mga lider na gumabay. Ngayon ang magsasaka at ang mangingisda ay unti-unti nang naiaangat. At lahat kasama sa pagbuo at pagtatag ng masaganang Pinas. Panibagong umaga ang naghihintay, sa bawat manggagawang lubos nag-aalay. Ang bayan kasama sa kanilang tagumpay. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas.